Magandang araw sa inyo mga bata! Welcome sa mga kwentong Biblia ni Teacher Hazel. Yan! Kamusta na kayo? Alam ko, ang lahat sa inyo ay excited na para muli ay makapakinig ng kwento na hango sa Biblia. So bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito na inyong pinagkaloob para muli kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, salamat sa buhay ng mga batang ito na kasama namin at hayaan mo po na patuloy po kaming matuto sa mga sinasabi ng iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, sino na dito ang excited na makapakinig? Ayan. Marami sa inyo ang excited na makapakinig. Pero bago tayo dumako dun sa ating kwento, bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang mga batang nagbigay ng kanilang memory verse kanina. Sige nga, sabay-sabay tayong pumalakpak. 1, 2, 3. Yan. Salamat sa inyong mga bata sa patuloy na pagre-recite ng ating mga memory verse tuwing Sabado. So sa ating pag-uumpisa, meron muna akong mga bagay na ipapakita sa inyo. At alam ko, marahil yung iba sa inyo pamilyar dito o marahil yung mga nanay ninyo ay gumagamit din ng katulad nito. So yung una nating ipapakita sa inyo ay ito. Tingnan nyo. Saan ito madalas ginagamit? Haluan pa natin ng ganito. Yan. Ito ay ginagamit sa mukha. Meron pa akong ganito. Yan, at meron pang ganito. Para mapanatiling makinis yung mukha. At meron din tayong ginagamit na lotion para naman sa mga balat naman natin sa buong katawan. So, minsan, kayo baka hindi nyo pa ginagamit, pero yung mga nanay natin, ate natin, na mga dalaga na, gumagamit sila ng ganun para mapanatili ang pagiging makinis ng kanilang mga balat. So sa kwento natin ngayon sa Biblia, kung meron kayong Biblia, makikita natin ang isang tao na meron siyang sakit sa balat. Pero alam nyo ba, nung pinagaling siya ng Panginoon, ay naging napakakinis ng kanyang balat, kutis na parang baby. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So excited na ba kayo na mapakinggan ng ating kwento? Sige, sama-sama nating pag-aralan ang kwento sa Biblia. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang ang pagsunod ng pinunong sinaam, at ito ay nakasulat sa Ikalawang Hari, chapter 5. Minsan, may isang Israelita na ipinagbili sa Syria. Sino na nga yung mga tinatawag natin na Israelita? Tama, sila yung bayan ng Diyos. Sa Syria, siya ay naging katulong ng pamilya na pinapangunahan ni Naaman. Bagaman siya ay isang katulong, hindi iyon pumigil sa kanya upang ibahagi ang kanyang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Binabahagi na niya ng salita ng Diyos ang kanyang amo. Ang kanyang among si Naaman ay pinuno ng hukbo ng Syria. Siya ay tinuturing na napakahalagang tao sa kanilang lugar. Ngunit, nagkaroon siya ng isang problema. Nagkaroon siya ng ketong. Ang ketong ay isang sakit sa balat. Nagpagamot na siya sa mga doktor sa kanilang lugar, ngunit walang nakapagpagaling sa kanya. Minsan sinabi ng Israelita sa asawa ng kanyang among si Naaman, "Kung makakapunta lamang po sana ang inyong asawa kay Eliseo, isang propeta sa Samaria, tiyak na mapapagaling siya nito." Kaya naman, nang masabi kay Naaman ito, hindi na siya nag-atubili pa. Pinuntahan niya ang taong sinasabing kayang pagalingin ang kanyang ketong. Pinuntahan niya si propeta Eliseo. Ang isang propeta, mga bata, ay taong pinapangunahan ng Diyos. Bagamat walang malalim na pagkakaunawa o pagkakakilanlan si Naaman sa Diyos, pumunta pa rin siya upang siya ay gumaling na. Nang siya ay kumatok sa tahanan ni Propeta Eliseo, hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Ang katulong lamang ng propeta ang nagbukas ng pinto at nagsabi sa kanya ng kanyang gagawin. Ang sabi nito, pinapasabi ni Propeta Eliseo
na kung nais mong gumaling, pumunta ka sa ilog Jordan at makapito kang beses na maligo dito. Naiinis si Naaman dahil hindi man lang siya nilabas ni Propeta Eliseo. Ang iniisip niya ay sasalubungin siya ni Eliseo, tatayo sa kanyang harapan, saka siya nito ipapanalangin. Ngunit hindi, pinapaligo siya sa ilog Jordan. Ang ilog, sa dinami-dami ng malinis na ilog sa kanilang lugar, doon pa talaga sa ilog Jordan siya pinapaligo. Ayaw niya doon. Ngunit, siya ay nagdesisyon na kahit ganoon, mas mabuti ang sumusunod sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Pumunta siya sa ilog Jordan at makapitong beses na lumublob at naligo. Sa kanyang pag-ahon, nakita niya ang pagbabago sa kanyang balat. Nawala na ang kanyang ketong at ang kanyang balat ay bumalik na sa dati. At ang sabi nga sa Biblia, ito ay naging kutis, tulad ng kutis ng isang bata. Galing, no? Masayang-masaya si Naaman dahil siya ay magaling na. Nagpasalamat siya kay Propeta Eliseo dahil sa kanyang pagsunod. Bagamat ito ay mahirap, nakita niya ang pagkilos ng Panginoon. Sa kanyang pag-uwi, sinabi niya kay Eliseo na hindi na siya sasamba pa sa iba pang mga Diyos. Ang tangi na lang niyang sasambahin, paglilingkuran, at pananampalatayanan ay ang nag-iisang Diyos. Umuwi siya sa kanyang pamilya na punong-puno ng kagalakan at ibinahagi niya kung paano siya pinagaling ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay makinig at sumunod sa Kanya kagaya ni Naaman. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa lahat ng bagay. So, lagi nating tatandaan mga bata na ang pagsunod sa sinasabi ng Diyos ay isang napakahalagang bagay. Ang pagsunod sa Kanya, kahit sa tingin natin ay mahirap, katulad ng pinagawa niya kay Naaman, lagi-lagi nating tatandaan na yung kanyang pinapagawa ay hindi natin ikapapahamak. Lagi nating tatandaan na laging nasa isipan ng Panginoon ay ang ating kabutihan. Kaya kumbaga nakikita mo, parang mali naman itong pinapagawa sa akin, parang masasaktan naman ako. Magtiwala ka lang sa Panginoon Diyos. Ang dapat mong gawin, yung parte mo. Dapat kang sumunod sa kanyang sinasabi at dapat kang sumunod sa kanyang mga ipinag-utos. Bakit? Dahil iyon ang ginagawa ng batang nagsasabi na siya ay naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon Diyos. So kung ikaw ang batang nagsasabing, Panginoon, naniniwala ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo, anong dapat mong gawin kung yun ang sinasabi mo? Para maipakita mo ang pagmamahal mo na yun, dapat ikaw ay sumusunod sa sinasabi ng Diyos. So yun lang mga bata. Ang ating memory verse ngayon ay nakasulat sa John chapter 14 verses 23. Ang sabi doon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Basahin natin. Sa John chapter 14 verses 23, ang sabi doon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita.